Okay, so magandang gabi sa ating lahat dito sa Pilipinas at muli isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na ito ay patuloy na kabahagi sa patuloy na pagsasaliksik sa lahat ng katotohanan. At sama-sama po tayo na tatayo in the presence of the risen Christ and the living God upang lahat ng katotohanan na marinig po natin ay hindi ito magsilbing aral, kundi ito ay magsilbing katuparan sa ating mga buhay. Na sa patuloy na paglalakbay po natin ay matagumpay natin na tahakin ang daigdig na ito hanggang sa huling panahon. Kaya sa oras na ito ay buksan natin ang ating mga kaisipan at hayaan natin na ito ay patuloy na maghari ang katotohanan, kaya i-focus po natin ang ating kaisipan sa mga katotohanan na ating maririnig. Okay? Okay, so mula sa Philippians chapter 3, binabati ko po sa Ate Lolit sa Chicago, sa Michigan at mga pipinsan diyan sa Amerika. Sila Ate Diling, Ate Manang Aida. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Philippians chapter 3, verse 3 hanggang 9. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh, though I might also have confidence in the flesh, if any other man think that he has whereof he might trust in the flesh, I more. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and a Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Father, thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, na alisin lahat ng tabing ng mga katotohanan nasa likuran nito na patuloy magbigay, Panginoon Lord God Almighty, ng ganap na liwanag sa bawat buhay na makakarinig at hindi ito, Panginoon Lord God, magsisilbing kaaralan sa bawat mga nakakikinig, Panginoon, kundi ito, Diyos, ay magkaroon ng katuparan, a great manifestation to each and everyone's life, O God. I pray na damitan mo kami ng lahat ng karunungan, kaalaman na galing sa iyo, Lord God Almighty, at hinihiling ko po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, with your unconditional favor to na ibuhos, Panginoon Lord God, ang lahat ng spiritual blessing na kakailanganin na lahat ng mga nakakarinig, nakikinig, Panginoon, sa mga katotohanan na ito, Panginoon Lord God. And I pray, Panginoon, na hayaan mo ng katotohanan, Panginoon, ang siyang maghari sa aming mga buhay. Salamat, even the presence of all your heavenly host na pinamumunuan ni Angel Michael at ni Angel Gabriel, at higit sa lahat, Panginoon, your holy presence, O God, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan, at kami ay malaya to stand, Panginoon, your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so ang ating tatalakayin ngayon
ay about the reality of God's truth against theological doctrines. So, kinakailangan maunawaan po natin hinggil po sa katotohanan ng Diyos at saka yung patuloy na namamayagpag sa buong mundo about theological doctrines. At nais ko pong maintindihan po natin na ang Biblia ay may dalawang bagay na kailangan maintindihan po natin. Na ang Biblia ay hindi po ito nasulat na magiging katuruan, kundi nasulat para ito ay direksyon. Yun po yung Biblia. Kaya, pagka sinabing direksyon, ito yung pinaka GPS natin para matagpuan natin the reality of God's truth, the presence of the risen Christ. Ito po yung magdadala sa atin. Pero kung ito ay gawing katuruan na naaangkop doon sa theological doctrines, hindi natin makikita ang katotohanan. Okay, so ano ba itong katotohanan at saka itong theological doctrines? Pero una sa lahat, nais kong ilagay natin sa ating mga kaisipan na tayo ay bilang pagans or Gentile by nature, maliwanag po sa banal na kasulatan, Ephesians 2 verse 13, na tayo'y ipinanganak sa daigdig na ito, walang pag-asa at walang Diyos sa mundong ito. So, ibig kong sabihin na ang tanging daan lamang na tayo ay masumpungan natin ang landas na ito ay magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, sa kalangitan, ay yung matagpuan natin yung pong realidad ng katotohanan ng Diyos. So, dito, mauuntindihan po natin na bakit ang daming mga tao na hindi nila natagpuan ito. Alam niyo po kung bakit? Dahil po sa theological doctrines na ito ay namamayagpag sa buong mundo. Dahil doon sa kalikasan ng ating pong kinagisnan, bilang mga pagans, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life, kaya mas higit na tinanggap ng tao yung pong mga doktrina na hindi nila alam, na akala nila na ito ay magdadala ng kaligtasan sa mga tao, pero maliwanag po sa banal na kasulatan na ito ay hindi po kaligtasan ang dala niya sa mga tao, kundi kapahamakan. Masakit pakinggan, pero ito po yung katotohanan. Kaya makinig po tayo, buong mundo. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay tayo bilang ang ating pong direction or ating destiny, na ito na yung kahatulan natin dahil sa transgression ni Adam, kaya ipinanganak na tayo under the kingdom of Satan, a carnal person, na ito yung magdadala sa atin sa impyerno. Kaya ang pinag-uusapan natin kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia,
At kung bakit natin pinupuri ang Panginoon ay upang tayo po ay mailipat natin mailipat tayo from our original destiny bilang pagans na impyerno tungo sa kaharian ng Panginoong Hesus. Kaya dito ay wala pong pagalingan dito. Wala pong pasikatan. Kung ano man yung dami ng mga tao na mga nakalap ninyo na mga miyembro ninyo, isipin po ninyo, ano ba ang dinala ko sa mga taong ito? Kaligtasan ba o kapahamakan? Kaya natin tinatalakay ito, alang-alang sa maraming pang mga tao na ito ay maunawaan nila ang katotohanan at higit sa lahat, tayo o kayo na ito ay nag-graduate o nagtapos sa Bible School na dinala yung theological doctrines ay may pagkakataon pa na matulungan natin ang mga tao na ito ay maitawid mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kaya tinalakay ko nung last Wednesday about yung the reality of theological doctrines, ngunit medyo pasadasan natin. Dahil kailangan malaman po natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon nung nandito siya bilang tao. Alam niyo po nung nagkasala ang ating ninuno na si Adan, lahat ng mga ipinanganak sa daigdig na ito ay nasa ilalim ng kapamahalaan ni Satan. Kaya tinatawag na pagans. Kaya lamang, huwag na natin balikan yung pong panahon before the flood. Dito na lang tayo after the flood dahil after the flood, 8 tao na lamang ang natira noon, pero dito nagmula ng maraming mga lipi. Na ito ay sabi doon sa banal na kasulatan in Genesis chapter 11 na sa buong mundo, planet Earth, ang lahat ng mga tao ay sila ay may iisang salita at may iisang wika. One word and one language. Kaya nga, pasadasan lang natin konti, na kaya nga ito ay ginamit ni Satan yung pagiging isa nila. Nung may isang wika at isang salita, sila po ay talagang ang kanila pong pagsasama, wala pong bangayan, walang division. Kundi sila ay talagang nagkakaintindihan, walang corruption o ano paman. At ginamit ni Satan yon sa pamagitan ni Nimrod upang gawin ang tower tungo sa kalangitan dahil yun yung original na plano ni Satan to sit at the throne of God. Kaya nung na-organize ni Nimrod itong mga tao, doon po sabi ng Panginoon, tingnan nga natin kung anong ginagawa ng mga tao at nakita nila na mataas na yung kanilang ginagawa, mabilis sila. Kaya ang sabi ng Diyos, sabi niya na dahil meron silang iisang salita at iisang wika, wala nang makakahadlang sa kanilang gustong gawin o i-imagine. Sabi niya, dahil iisa ang kanilang salita. Kaya ang magagawa lang ng Diyos ay confound, sirain yung kanilang salita na nagkakaunawaan sila dahil meron pong covenant ng Diyos kay Noah na hindi na niya papaslangin ang mga tao ipapanganak sa daigdig na ito sa pamamagitan ng baha. Kaya dito ay dinisperse nila itong mga kabuuan ng tao sa planet Earth na may iisang salita at isang wika, dinisperse ng Diyos. Kaya nga, ito na yung pinagmulan nating lahi. No? Mga pagans dahil
ang dispensation sa panahon na yon ay dispensation of human government. Na dito lang tayo napapabilang. Kaya kung magkasala ka, yung batas na ito ay naitayo sa bansa na ito ay kinabibilangan mo, doon ka lang mapaparusahan, mahahatulan. Kaya makikita nyo na maraming mga wika, iba't ibang mga wika, ang dami, hindi nagkakaintindihan. Maging sa ating bansa, it's about more than 180 language or dialect ang nandito, kaya hindi nagkakaintindihan, nagbabangayan, nag-aawayan. Dahil yun yung kalikasan ng kadiliman, dahil ginamit ni Satan tayo upang kanyang itaguyod yung kanyang advocacy to kill, to steal, to steal and to destroy man's life. Kaya makikita po natin na nung ang Panginoon ay nakita niya itong si Abram, doon siya nagkaroon ng pagkakataon na mang-establish ng kanyang great nation, na ito ay kanyang imomotivate. Kaya nagawa po niya yun, yung 12 tribes of Israel. Kaya makikita nyo, dalawang lahi na ang nandito sa daigdig, a pagans and a Jew, or Israel. Kaya dito, nung naglakbay ang Israel, ay dito po sila naalipin sa Egypt. Ngunit nung inilabas ng Diyos sila, paglabas nila doon na ibinigay ng Diyos yung batas kay Moses na kanilang tuntunin sa kanilang paglalakbay. Ngunit umusad po ang panahon dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelitas, sila po ay kanila pong natransgress yung batas. Kaya nahulog sila. Okay. Nahulog sila. Kaya makita ninyo in Romans chapter 11, na ang sabi, because of their fall, salvation come to the Gentiles. Ito yung nagbukas ng pintuan sa atin upang mailigtas tayo dahil bumagsak sila. Okay, kaya nung bumagsak sila, doon na nanahimik. Wala na silang maririnig sa Diyos. Noong hindi pa sila nagkasala, nagsasalita ang Panginoon sa pagitan ng mga propetas. Kaya nung nahulog na sila, wala na. Dahil doon sa kanilang pagbagsak, sila ay napabilang na naalipin sa mundo na kinaroroonan natin, na sila na rin ay napabilang sa dispensation of human government through the law of the flesh. Kaya makikita po natin, ito, na nung hindi wala na silang masagap, marinig na tinig ng Diyos, even ang mga propetas ay wala na, kaya po, ang ginawa nila ay itinayo nila yung Judaism religion. Na itong Judaism religion ay kanila pong inaral. Verses to verses, yung pong Mosaic law, na ito ay napapaloob sa 5 book of Pentateuch, the Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. At dito, kanila pong ininterpret yung batas. Dahil gusto nilang tuparin ang mga batas ng Diyos, pero wala na, di na nila naunawaan dahil na-violate na nila yon at nagdala na ng sumpa sa kanila. The curse of the law na yun yung tinutukoy sa Galatians chapter 3 verse 13. Kaya yung kanilang itinayo
ay hindi na po ito buhay na pagsunod, kundi ito'y naging religion na lang. Dahil yung kanilang interpretation concerning the Mosaic Law, dito na sila sumusunod ayon sa pang-unawa ng tao. Kaya nga nung dumating yung panahon na ito ay masulat, yung Hebrew Bible, about 350 AD, ay ito ay ginader ng mga scholar, which is the Pharisees. Itong mga kasulatan at naglagay sila ng bagong panuntunan kung paano i-interpret ang batas. Dahil naniniwala sila na yung batas na ibinigay ng Diyos kay Moses is written and oral law. Kaya ininterpret nila na ito'y ginawa nilang katuruan upang dito na sumunod ang lahat. Ito yung tinatawag na tradition of the elders. Kaya dito na nabilanggo ang Israel sa katuruan na ito. Dito na sila sumusunod sa ilalim ng pamumuno ng mga paraseyo, mga eskribas at mga Sanhedrin na nasa ilalim ng kapamahalaan ng Roman Empire. Kaya yung dala-dala nila at that time is Judaism religion. Kaya dito na datnan ng Panginoon na ito na yung sinusunod nila. Na ito yung nagbigay ng babala ang Panginoon sa kanila. Sa Mark chapter 7, dahil nung nandito ang Panginoong Hesus, ay ang sabi ng mga Paraseyo sa kanya, then the Pharisees and scribes asked him, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? So, ibig sabihin na ito na yung kanilang tradition through theological doctrines. Dahil ini-interpret nila the scripture. Kaya, ang sabi ng Panginoon, He answered and said unto them, na ito yung propesiya ni Propeta Isaiah. Well, has Isaiah prophesied of you hypocrites, and it is written, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandments of God, you hold the tradition of men as the washing of pots and cups, and many other such like things you do. And he said unto them full well, you reject the commandments of God that you may keep your own tradition. So, ibig pong sabihin na yung kanilang itinuturo, yung kanilang binuo na mga doktrina, na ito na naalipin yung kanyang bayan ay isang fake news. Fake news. Dahil nung nandito ang Panginoon, nung sila po ay nagkaroon ng conversation in John chapter 8, kung titingnan po natin, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Na ang sabi niya, rineject ng Panginoon yung mga doktrina, yung katuruan nila. Na ang sabi po ng Panginoon, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said, in verse 12, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The Pharisees therefore said unto him, thou bearest record of thyself, thy record is not true. So, hindi totoo yung iyong sinasabi. Sabi ng mga Pharisees, dahil ang alam nila, yung kanilang doktrina, na ito ay kanilang binuo concerning
the righteousness of the law ay totoo. At ang Panginoong Hesus, ang sabi nila ay siya ay mali. Kaya makikita ninyo na dito ay talagang ninais nila na paslangin ang Panginoon. Nang sabi niya rito, they answered him, "We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, you shall be made free?" Jesus answered them, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me, because my word has no place in you." So, ibig pong sabihin, hindi na nila makayang tanggapin yung mga sinasabi ng Panginoon hinggil sa mga katotohanan, ay hindi na nila makayang tanggapin dahil sila ay nabilanggo doon sa katuruan ng mga dalubhasang tagapagturo ng batas. Doon na sila nabilanggo. Kaya ang sabi nila, they answered and said unto him, "Abraham is our father." Jesus says unto them, "If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man that has told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham." Hindi ganyan yung ginagawa ni Abraham, sabi niya. Pero kayo, hinahanap ninyo akong patayin. Nais ninyo akong patayin. Dahil, ang sabi niya, ginagawa ninyo ang trabaho ng iyong ama. Then said they to him, "We be not born of fornication, we have one Father, even God." Jesus says unto them, "If God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word." Hindi na ninyo maririnig ang aking mga sinasabi dahil sila ay lubos na nabilanggo ang kanilang kaisipan doon sa doktrina na turo ng mga elders or mga Pharisees. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, "You are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speak a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. So, ibig pong sabihin, na ito na yung sinasabi ng Panginoon, na you are of the father the devil. Kanino niya ini-address? Itong mga Hudyo na nasa ilalim ng katuruan ng mga Pharisees, at yung mga Pharisees na ito ay nagtuturo, ang sabi ng Panginoon, "You are of your father the devil." So ibig sabihin, yung kanilang theological doctrines ay ito ay false o fake news na doktrina ng demonyo. Kaya nga, anong sabi niya sa Matthew chapter 23 verse 13? Nang sabi niya, "Woe to you, Pharisees and scribes." Dahil sabi niya, naglagay kayo ng harang sa kaharian ng langit laban sa mga tao, dahil maging kayo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. At yung gustong pumasok, sabi niya, ay hinaharangan ninyo. So dito, natin makikita na ang katotohanan ng Diyos ay labag sa theological doctrines. Na ito ay pinagtibay ng mga Romans. Dahil ang Roman Empire
ay kanila pong napasok ang Jerusalem noong year 70 AD. Kaya dito napasailalim sila sa pamunuan ng mga Roman Empire. Kaya persecuted sila noon. Kaya lahat ng mga magsasalita hinggil sa Panginoong Hesus ay ito ay kanilang pinapaslang o binibilang na sila'y mga kriminal. Kaya makikita nyo si John the Beloved, si Apostle John, siya ay isang martir na apostles na talagang pinanindigan niya. Kaya po siya hinuli at itinapon sa Patmos. Yung Patmos ay nasa gitna ng isang isla na ito ay hindi ka pwedeng lumabas, napapalibutan ng mga isla. Dahil siya yung naging martir, na ito yung tinawag ng Diyos na siya yung sumulat, nagpahayag hinggil sa nakita niya in the book of Revelation. At ang Biblia or the New Testament na nandirito, ang span ng kanyang pagka-establish, pagkasulat, ay ito ay nasulat in the span of year 45 AD to year 95 AD. 95 AD, nung matapos na masulat hinggil sa Revelation. Kaya dito, nag-iingat ang mga Israelitas. Maraming nakita nila na mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus, pero takot sila. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon sa kanila, sa mga Parisees, ay mga Hudyo, kanyang mga disipulos, huwag kayong matakot sa pumapatay sa laman na hindi niya kayang patayin ang inyong kaluluwa. Ngunit, matakot kayo, sabi niya, sa merong kakayanan na sirain ang kaluluwa nyo at katawan sa impyerno. So, ibig mong sabihin, kung piliin nila na sumama sa Panginoong Hesus at dalhin ang kanyang pangalan, papatayin sila physically, ngunit hindi sila, yung kaluluwa nila ay hindi, bilang sila ay kaluluwa, hindi sila mamamatay, kundi pupunta sa langit. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga bayan. Dahil yun yung kinatatakutan nila. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat matakot kayo sa may kakayanan na sisira sa inyong yung kaluluwa at katawan ninyo sa apoy ng impyerno. At ano yung may kakayanan? Sabi nila, si Jesus daw. Hindi. Si Jesus ay pumunta para iligtas ang humanity, ang tao. Kundi ang may kakayanan na magdala sa kaluluwa at katawan sa apoy ng impyerno ay theological doctrines. Yung binuo na katuruan ng mga Pharisees. Kaya nga anong sabi ni Pablo anong sabi ni Pablo doon sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 3. Maliwanag na ang sabi niya, but their minds were blinded, for until this day remained the same veil untaken away in the reading of the Old Testament. So alam ni Pablo, dahil siya yung isa sa mga Pharisees na nagtuturo, nandun yung zealous niya na i-implement the theological doctrines. But even unto this day, sabi, when Moses is read, the veil is upon their hearts. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Kaya makikita po ninyo na dito maliwanag na nung tawagin ng Panginoon si Pablo,
in the road tungo doon sa Damascus upang paslangin niya yung mga disipulos niya doon. In-intercept na ng Panginoon. Pero alam niya na katauhan ni Pablo ay talaga kung makarinig ng tinig ng Diyos, susunod yan. Dahil kaya tinawag na siya ay Pharisee of the Pharisees dahil siya yung mayroong pinaka-zealousness na ipahayag, i-implement concerning yung batas, yung the righteousness of the law. Kaya makikita natin doon sa binasa natin na scripture nang sabi ni Pablo, "For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Therefore, I might also have confidence in the flesh, if any other man think." Kung meron mang mga ibang tao na iniisip niya na siya ay nagtitiwala sa laman, higit pa ako. Kasi siya ay abogado eh. At sa kanyang pagtuturo bilang Pharisee of the Pharisees, siya po ay tinitingala at hawak ng mga matataas na may katungkulan sa Roma. Nang sabi po niya rito, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning, makikita po ninyo, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Kahit na pinapapatay niya yung mga disipulos ng Panginoon, when it comes to the law, wala siyang nilalabag sa batas. Dahil yun po ang kaparusahan ng mga tao na nagpapahayag hinggil sa pangalan ng Panginoong Hesus. But what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Sabi niya, ano ang mahalaga, ano ang aking kapakinabangan sa mga bagay na ito? Sabi niya, at wala kundi ibilang ko na ang lahat ng ito ay walang saysay dahil kay Kristo. Yet out, and I count all things but lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Yung kanyang pinag-aralan at itinuturo at tinatingala ng mga tao, at ito ay nagtatak sa kanya, yung paghanga ng mga tao sa kanya, mga Hudyo man o ano pa man, ay sabi niya, ito ay ibinilang ko na walang saysay, kundi ito ay basura. Na itong mga itinuturo ng mga Pharisees ay ito yung pinagtibay ng mga Roman Empire nung sila ay umupo si Emperor Constantino, ay kanya pong binigyan ng legality ang Christianity na ito ay magiging state religion ng Roman Empire. Dahil hindi naman Christianity ang religion ng Roma noon, kundi mga pagans, cult religion. Kaya kung titingnan po natin, na ito na yung doktrina na nagpasalin-salin, na sa kanila po nagmula yung pong pamantayan noong kanilang kinanonize yung pong Biblia after na ito ay maisulat at maging iisang libro, ang 66 books sana, kaya lang dinagdagan nila ng apocryphal book, which is 73 ang kanilang kinanonize. Na ito ay magiging batayan ng lahat ng Kristiyano sa kanilang pananampalataya.
Kaya nga, idineclare na ang Biblia ay ito, yung theological doctrines, ay ito ay na-formulate batay doon sa Biblia bilang inspired and authoritative Word of God. Kaya yun din yung dala-dala ni Martin Luther bilang pare ng German na kabilang sa Roman Catholic noon. Pero challenge niya yung mga turo ng Roman Catholic at nagkaroon ng Protestant Reformation. Kaya lumabas sila. Pero pinagtibay niya. Yung 73 books ay ginawa niya, yung na-canonize ay 66 books. Ito yung dala-dala nung lumabas at ito yung na-upgrade at na-reform hanggang dumating sa panahon natin. Kaya nung 19th century ay maraming mga religion na nagsulputan, no? At dito na rin hinayag yung pong mga paggunita sa ginawa ng Panginoon in the Cross of Calvary na itong Marso, mahal na araw, na idineclare nila, Roman nang galing yon. Sila yung nag-declare na ito na naman itong mga maraming mga kapilya, mga church or Christian organization na magtipon-tipon sila, lalo na yung Biyernes Santo upang pag-aralan yung 7 last word ni Jesus. Pero tandaan po ninyo that 7 last word ni Jesus, it is never addressed to us being a pagans. Kundi ito ay naka-address sa Israel. Kaya nung sinabi niya na it is finished, ibig sabihin, na-establish na niya, na-fulfill niya yung batas at ang mga propetas na nagdala ng sumpa sa kanilang bayan na ito ay nagpalaya sa kanila in behalf of Israel. Dahil siya yung Mesaya na nakasulat doon pero hindi nila nakita itong Israel dahil ang kanilang nakita yung doktrina ng mga Roman, ng mga Pharisees. Kasi pag sinabing Mesaya, He is the coming King and the deliverer of Jewish. Deliverer kayo makikita ninyo nung nagkatawan tao, hindi sa atin po pumunta kundi sa bayan ni Israel. Maliwanag po yung sinabi ng Panginoon ng Matthew chapter 1 verse 22 nang sabi na ipapanganak ang isang gol, sabi niya, na ang pangalang Jesus para iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Kasi nagkasala sila at kung hindi sila ililigtas, mapapabilang nakaparehas tayo na nasa ilalim ng bata ng human government na kapag mamatay tayo, sa impyerno na ang pupuntahan. Yun ang hindi nauunawaan. Kasi kung ano yung dumating na mga doktrina, niyakap na mga tao, kaya makikita nyo sa Pilipinas, ang dami-daming mga religion, pero sasabihin, bawat mga religion, sila ay mga Kristiyano. Bakit Kristiyano? Dahil iisa ang batayan ng kanilang turo at mga turo ng mga denominational na mga Christian organization. That the Bible is the inspired and authoritative Word of God. Iisa. Na ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga Pharisees na humadlang sa mga tao para makatawid sila tungo sa presensya ng buhay na Kristo. Di na sila nakakatawid kasi andun na yung harang. Alam nyo ba ang pagkakaiba ng katotohanan ng Diyos at saka yung theological tradisyon at theological doctrines? Yung katotohanan ng Diyos
pagka ito'y naganap, nakita natin, we will be transformed. Pagka sinabing transform, mababago lahat mula sa loob hanggang sa labas. Ito na yung pagka natagpuan mo the risen Christ, yun yung katotohanan. Ibig sabihin na ito'y dumating na yung pagtaas ng bukang liwayway sa iyong buhay, na yung madilim mong pagkatao ay unti-unti nang napapalitan ng liwanag hanggang ito'y magiging ganap na liwanag at mawawala na ang kadiliman. Kaya sabi niya, I am the light of this world. At sinuman ang susunod sa akin, sabi niya, hindi na siya ladaan sa kadiliman. Pagka sinabing kadiliman, ito yung karnal na buhay na pinagtitibay at pinapalitan lang ng kasuotan ng theological doctrines. Theological doctrines, ang magagawa lang niya sa buhay ng tao is to reform our moral values. Kaya makikita mo, ang daming patutuo sa mga kapilya na dahil kay Jesus ako ay hindi na ako nag-iinom, hindi na ako nakikipag-away. Pero kung tingnan mo yung kanilang buhay, maging yung kapilya na kinaroroonan nila, maging yung pastor na tumatayo, still remain carnal. Dahil yung kanilang pananampalataya ay galing sa kasulatan. Kaya dito makikita ninyo yung sabi ni Pablo, maliwanag. Ito, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law. Sabi niya, na matagpuan ko sa Kanya, hindi yung sarili kong katwiran, na walang iba kundi yung batas, the law of Moses, but which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Through the faith of Christ. Hindi niya sinabi, through the faith in Christ. Kaya kung theological doctrines, babasahin mo yung Biblia, kung ano yung sinasabi rito, kailangan maniwala ka, yan ay upang sa pamamagitan ng paniniwala mo sa mga kasulatan at mga interpretation nito na ginagawa, ay ito yung pananampalataya kay Kristo. Kaya hanggang sa kasulatan lang ang nanggaling yung pananampalataya. Pero yung sinasabi ni Pablo, even in Romans chapter 3 verse 22, hindi po pananampalataya kay Kristo, kundi pananampalataya ni Kristo. Faith of Christ. Hindi po faith in Christ. Ibig kong sabihin, kapag ka ikaw ay gusto mong katagpuin the risen Christ, doon mo makakamtan, ibibigay niya, mag-i-enthrone sa'yo. Dahil yun yung kanyang layunin, to come in the flesh, to enthrone Himself, para bigyan ka ng biyaya, and then you will receive the faith of Christ. Na yung pananampalataya natin ay hindi po pananampalataya kay Kristo na nagaling doon sa kasulatan, kundi ang pananampalataya na ito'y galing kay Kristo, yung pananampalataya natin ay katulad ng pananampalataya ni Kristo, na ito rin yung pananampalataya ni Abraham. Maraming naligaw. Kaya nga, anong sabi ni Pedro? Gusto kong balikan yung scripture ko noong last Wednesday. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. So ano bang ibig sabihin? So ito yung warning ni Pablo hinggil sa mga bulaang guro at mga bulaang propeta
na ito ay lihim na kanilang ini-introduce yung damnable hearsays. Pagka sinabing damnable hearsays, it is the theological doctrines na yung pananampalataya ay nakabatay sa kasulatan na ito ay ininterpret ng tao. Kaya anong sabi na ni Pedro? Even denying the Lord that bought them. Andito na. Dahil eto, yung Messiah dumating to deliver the Jewish, his people. Kaya nung naipanganak, nung pumunta in the cross, una sa lahat para ma-deliver niya, ay kinakailangan ma-abolish niya. The enmity, even the law of commandments, contain ordinances. Kaya nung sinabi niyang, it is finished, the last word ni Jesus, hindi naka-address sa atin, kundi naka-address sa Israel. Tapos na, na-fulfill niya the law and the prophets in behalf of Israel. Kaya nakalaya sila, na-delivered sila from the curse of the law. Kaya malaya sila na humakbang tungo doon sa day of regeneration, doon sa panahon na kung saan in-implement ng Panginoong Yesus yung pong new covenant with better promises noong siya ay maihayag na hindi na si Jesus bilang tao, inuulit ko, dahil yung tao na si Jesus, na-fulfill niya yung kanyang mission to deliver His people. Pero dito, nung namuhay at namatay, nabuhay at umakyat sa langit, bumaba, doon na nahayag na yung bumaba na si Jesus ay hindi na yung tao, kundi si Kristo, yung hari ng mga hari. Bumaba siya. Kaya ngayon yung sabi ko, dahil sa theological doctrine, ay nababastos ang pangalan ng hari. Dahil ang turo, kailangan sabi, na kailangan tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoong sariling tagapagligtas at manampalataya ka sa Kanya. Hallelujah! Hindi po sinasabi ng banal na kasulatan na manampalataya ka sa Kanya, kundi tanggapin mo ang pananampalataya na galing sa Kanya. The faith of Christ. Hindi po faith in Christ. Maliligaw ang lahat ng mga tao. Kaya makikita po ninyo, dahil lamang sa theological doctrines, ang ginawa na natin ay lahat na lang ay nag-demand tayo ng demand sa Diyos. Sasabihin, ulitin ko, ipanalangin natin ang bansa natin, ipanalangin natin ang ating presidente, ipanalangin natin na ang Diyos ang siyang magtalaga ng magiging senador. Mga minamahal na mga kapatid, bilang tayo po ay mga Gentile by nature, walang pakialam ang Diyos kung sino ang maitatalaga. Dahil walang koneksyon ang pagans sa Diyos, maliban kung tayo po ay sumuko at bitawan na natin ang ating theological doctrines na kagaya ni Pablo, na ang sabi niya, ito ang aking pinugdusahan para wala ko ito. Kaya nag-ayuno siya ng 40 days para yung kanyang pagiging Pharisee of the Pharisees ay mawala sa kanya. At yun yung kinatatakutan ng maraming mga papastor because of their, yung kanila pong address na Reverend, Bishop, Doctor of Theology, Doctor of Divinity, o Presbyter, o ano paman.
Mataas ang kanilang mga kwelyo. Pero sabihin ko po sa inyo, hanggat di ninyo isisuko dyan, marami kayong dinadamay na mga tao. Sinasabi ko ito alang-alang sa pagbibigay ng Panginoong Hesus ng divine amnesty sa atin, na malaya na makamtan sana ang mga tao ito kung hindi dahil sa fake news na dumating sa buong mundo. Because of Christian religion. Theological doctrines is a fake news. Ginamit ni Satan dahil nung mawasak ng Panginoon, yung pader, he abolished the enmity, in his place the enmity, even the law of commandments contains ordinances, na itumba niya ito dahil itong enmity and the law of commandments contain ordinances. Ito po yung ginamit niyang bakod sa buong mundo para manatili na tayong lahat sama-sama, even the Jew, in His kingdom, na may batas, the law of sin and death, which is the law of the flesh. Kaya nung nabigyan tayo ng divine amnesty, gaya ng sinabi ko doon sa mga nagdaan mga BS, ay ginamit niya itong Biblia. At minutibate niya ang mga kaisipan ng mga tao na may pride. Kaya maraming pumunta nag-aral sa Bible School na di nila alam kung ano yung kanila pong pinapasok. Di nila nauintindihan, nauunawaan. Kaya ito yung humarang sa maraming mga tao. Upang matagpuan sana nila at makaharap nila ang hari at magbigay pugay sa kanya at magbigay galang sa kanya. Hindi upang sabihin mo, halika na Panginoon, tinatanggap kita. Sino ka natatanggap sa kanya bilang pagans? Ang ibinukas ng Panginoon na pintuan, a divine amnesty, upang sumuko tayo. Kasi tayo ay galing sa kingdom ni Satan. Para makapasok ka in the kingdom of Jesus Christ, sumuko ka. Kung ano man yung kagisnan mong kultura o lahat ng bagay sa kingdom ni Satan, katuruan, mga theological doctrines, bitawan mo na yan. Kagaya ni Pablo, inuulit ko, aralin ninyo yung Philippians chapter 3. Huwag nyo nang sayangin yung inyong karangalan sa daigdig na ito dahil lamang sa mga title ng inyong mga buhay. Dahil kung ayaw ninyong mapunta sa langit, palayain nyo ang mga tao na humakbang tungo doon in the presence of the King. Na huwag gamitin ang Biblia, yung mga magagandang pangako ng Diyos sa Israel ay ginagamit natin, na itinuturo sa mga tao na sa kanila, sa atin naka-address sa mga yan. Hindi po. Dahil ang tanging binigay lamang ng Diyos sa atin ay sumuko. Upang sa ating pagsuko, at kung tayo ay qualified, siya po ay magtutrono sa atin. He enthroned Himself in our mortal being. At ipagkakaloob niya sa atin His grace, which is the Holy Ghost, na ito'y pupuno yung kakulangan natin, na yung spirit, soul, and body ay mabubuo na. Yung espiritu na ng Diyos, hindi na espiritu ng demonyo. Kaya yung pananampalataya ay hindi po yun yung pagsabi, hallelujah, malakas ang pananampalataya, kaya marami siyang pera, nagtagumpay. Hindi po yon. Dahil ang pananampalataya ay ito yung pamumuhay at pagsunod sa kalooban at tinig ng Diyos. Yun po yung pananampalataya. Kaya nga yung pananampalataya ng Panginoong Hesus, di ba sabi niya, sana Ama, sabi niya, palampasin sana ang kopa na ito. Pero hindi dahil sa kalooban ko, pero yung kalooban mo ang maganap.
Kagaya ni Abraham, nung hilingin ng Diyos yung kanyang anak, na pinakamamahal niyang anak na si Isaac, mas higit na binigyan niya ng katuparan yung tinig ng Diyos kaysa yung tinig ng kanyang damdamin. Kaya siya tinagurian naman ng pananampalataya, at yung pananampalataya ni Abraham ay katulad ng pananampalataya ni Jesus. At yun din yung pananampalataya na nais ng Diyos na makamtan po natin. Hindi po yung magbasa ka ng Biblia at sasabihin ng banal na kasulatan, I know my plans for you, plans to prosper and not to harm you. Na ito'y kiniklaim ng isang senador dahil multi-millionaire siya. Pero I tell you the truth, itong versikulo na yon, it is not, hindi po naka-address sa atin, but it is addressed to the whole Israel. Hindi po naka-address to individual, pero sa lahat ng Israel as one family. Kaya yung dumating sa atin na nakagisnan natin, nung ipanganak tayo ay nagising tayo, nalaman natin concerning yung kaligtasan mula sa Diyos because of Christian religion, theological doctrines. Pero mali. That is fake news. Balikan ninyo ang Biblia. At huwag lang kayo pupulot dun sa magaganda. Kaya maraming nagsasabi, ang scripture, pastor, ay hiningahan ng Diyos. Profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for teaching of righteousness. Totoo. Kaya nga ito ikinukorek ko na. I-reform ko na ang mali. Dahil yung righteousness na nakagisnan ng kanyang yung mga Hudyo, Christian Jew, ay yung po yung righteousness of the law, through the law of na ipinigay ng Diyos kay Moses. Pero na-violate yun. Kaya ito na yung bago. Yung pagdating ng Panginoon, that the righteousness of the law ay napapalitan ng the righteousness of God by the faith of Christ. Kaya po, mga minamahal na mga kapatid sa buong mundo, sana po maintindihan po natin, huwag nyo nang sayangin na mawala nyo ang inyong inyong posisyon. Dahil tinatawag tayo ng Panginoong Hesus the King of Kings, in order na tayo po ay itawid ang mga tao. Kaya nga the coming King, Isaiah chapter 9, na ang sanggol ay ipapanganak at ang gobyerno ay nasa kanyang balikat. Kaya nung bumaba siya, lahat ng mga susuko sa kanya, andun yung kanyang pagtotrono. He is an omnipresent God. Dahil ang lahat ng mga papasok sa kanya, ay sila yung papasan sa kanyang kalooban. Mali-mali kasi yung mga kinungkot na ninyo. Nang sabi ng banal na kasulatan, all things work together for good, for good to them that love God, and to them who are the called of according to His purpose. Kaso, yung nagditor kayo, ang sabi niyo lang, and to them who are called according to His purpose. Ang sabi doon, who are the called. Ibig sabihin, kung mahal mo ang Panginoon, ang Panginoong Hesus, pasanin mo ang kanyang kalooban. At sa iyong paglalakbay sa daigdig na ito, pasan mo yung kanyang kalooban. Ito yung sinasabi niyang yoke na napakagaan. Take my yoke, for it is light. Pero anong ginagawa natin? Idinidemand natin sa Panginoon na siya pa rin ang papasan sa lahat ng pangangailangan natin. Maaring sabihin natin, Pastor, kailangan naman natin na humiling sa Panginoon.
Walang problema yan, pero huwag kang mag-demand dahil ang paghingi mo sa Kanya, ang iyong panalangin ay yung katapatan mo sa iyong pagsuko at sa pagpasan sa Kanyang layunin na ito'y ipinabalikat sa iyo. Na hindi galing sa theological doctrines. Dahil iniuulit ko po na ang theological doctrines ito ay false fake news noong panahon ng mga Judaism. Fake news na tinangkilik na maraming tao, kaya mas masigit na niyayakap. Kaya nga sabi dito, denying and even denying the Lord that bought them. Ibig sabihin, yung sabi ko nga na, mamili ka saan mo gusto, impyerno o langit. Dahil kung impyerno ka pupunta, manatili ka sa theological doctrines na kayakap. Pero kung gusto mo mapunta sa langit, bitawan mo yan, i-deny mo yung theological doctrines at humakbang ka tungo sa pagsuko mo in the presence of the King. Yun lang naman eh. Huwag na tayong magiging elemento ni Satan para hadlangan ang mga tao. Maaring masakit at maaring sabihin ninyo na wala na si Pastor Pat, iba na ang kanyang doktrina. Hindi po. Ito yung mandato na binigay ng Diyos, pinapalikat sa amin to unveil the reality of the truth. Kaya ang sabi niya noong una, sabi niya, sound the alarm in the holy mountain and unveil the reality of the truth, exposing the deeds of darkness. Ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito yung kanyang kaloob sa pagbibigay sa atin ng divine amnesty, na sa ating pagsuko ay kailangan malantad ang kadiliman upang ang liwanag ay sumibol sa atin. Kaya yun po, mahal ko kayong lahat at ang Diyos ay mahal tayong lahat. Ngunit inuulit ko po, nasa desisyon po natin ang daan, whether pupunta tayo sa impyerno o sa langit. Nakasalalay po sa ating desisyon, sa ating kalooban. Kaya kung kalooban mo pumunta sa langit, deny theological doctrines at katagpuin mo the risen Christ, which is the omnipresent God. Yun lamang po, at magandang gabi po sa inyo lahat at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sana po ay magsama-sama pa tayo sa patuloy na pagtawid sa mga tao tungo sa liwanag ng Diyos. Pero ang una sa lahat, siguraduhin mo na ikaw ay nakatawid at nasa presensya ng buhay na hari, which is the risen Christ. Yun lamang po at manalangin tayo. Father, we thank you for this day. I pray that to bless all these realities, Lord God Almighty, na hindi po ito masayang gaya ng sinabi mo, that every word that proceeded out from your mouth will never return void unto you empty, but it fulfill the things na ito ay magbibigay sa iyo ng kaluwalhatian. Kaya po salamat, Panginoon. I pray ng lahat ng kapangyarihan, Panginoon, ng mga katotohanan na ito will penetrate and manifest to all the people na ito ay nakarinig at nakapanood sa mensaheng ito ngayon at magpakailanman. I pray, Lord, that this will not end, Lord God, na ito ay maging katuruan sa mga lahat na makakarinig, bagkus ito, Panginoon, maging katuparan sa kanilang buhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po. We give you praise, glory, and honor in the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.